Alam mo yung pakiramdam na parang lagi kang naghahanap ng signs? Yung tipong binabasa mo ang bawat mensahe niya, iniisip mo kung ano ang ibig sabihin ng bawat emoji, ng bawat haha, ng bawat scene na walang reply. Alam mo yung gabi na hindi ka makatulog kasi iniisip mo, mahal ba talaga niya ako o sanay lang siya sa akin? Kapatid, kung nandito ka ngayon at pinapanood mo ito, malamang dumaan ka na sa ganitong sitwasyon. At hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong lalaki ang nag-iisip ng parehong tanong gabi-gabi. Naghahanap ng kahit anong palatandaan, kahit anong patunay, kahit isang maliit na sign na totoo ang nararamdaman niya para sa kanila. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang matinding katotohanan, isang bagay na tinuro sa atin ng mga Stoic philosophers na sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus libo-libong taon na ang nakalilipas. Hindi mo kailangang hanapin ang patunay ng pagmamahal. Dahil kung totoo iyon, hindi iyon magtatago. Hindi iyon mangangailangan ng microscope o detective work. Ang tunay na pagmamahal ng isang babae para sa isang lalaki ay lumalabas sa kanyang mga aksyon, hindi sa kanyang mga salita, hindi sa kanyang mga pangako, kundi sa mga bagay na ginagawa niya na hindi niya kailanman kailangang ipaliwanag. At sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na bagay, 4 na malalim na aksyon na ginagawa lang ng isang babae sa lalaking tunay niyang mahal. Hindi ito tungkol sa romance. Hindi ito tungkol sa mga pelikula o teleserye. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa kung paano gumagalaw ang isang babaeng talagang umiibig. Ayon sa prinsipyo ng Stoicism. At bago ka mag-skip o lumipat sa ibang video, pakinggan mo muna ito. Ang 4 na bagay na ito ay hindi mo makikita sa karamihan ng relasyon. Dahil karamihan sa mga relasyon ay hindi tunay na pagmamahal, ito ay convenience, takot sa pagiging mag-isa, o simpleng kasanayan. Ang mga bagay na ilalahad ko sa iyo ngayon ay ang mga rarest na signs. Ang mga hindi nagsisinungaling. At isa pa, hindi ito ang typical na signs na mahal ka niya na nakikita mo sa ibang channel. Hindi ito tungkol sa kung nagsiselos ba siya o kung clingy ba siya o kung lagi kanyang tinetext. Iyon ay insecurity, hindi pagmamahal. Ang ilalahad ko sa iyo ngayon ay mas malalim kaysa riyan. Ito ay tungkol sa mga aksyon na nakabaon sa kaibuturan ng pagkatao ng isang babae. Mga bagay na hindi niya kayang pekein kahit subukan niya. Kaya kung gusto mong malaman ang katotohanan, kung gusto mong magkaroon ng clarity sa buhay mo, manatili ka hanggang dulo. Dahil pagkatapos ng video na ito, hindi ka na magtatanong, hindi ka na mag-a-assume, hindi ka na mag-o-overthink. Dahil alam mo na kung ano ang hahanapin, at alam mo na kung ano ang totoo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Narito ang problema, kapatid. Maraming lalaki ngayon ang nabubuhay sa isang relasyon na mukhang relasyon sa labas, pero sa loob parang walang laman. Parang may kasama ka sa mesa pero mag-isa ka pa rin kumakain. May katabi ka sa kama pero mas malayo pa siya kaysa sa buwan. At ang pinakamasakit, hindi mo alam kung normal ba yon. Hindi mo alam kung ikaw ang may problema, o kung siya ang may tinatago, o kung ganun talaga ang relasyon, boring, tahimik at walang direksyon. Kaya ano ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki? Naghahanap sila ng sagot sa maling lugar. Tinitingnan nila kung sweet ba ang babae. Binibilang nila kung ilang beses siyang nag-text sa isang araw. Nagagalit sila kapag hindi sila nag-greet ng good morning. Nai-insecure sila kapag may nakausap siyang ibang lalaki. At sa bawat maliit na bagay, gumagawa sila ng sariling kwento sa utak nila. Kwento na kadalasan ay hindi totoo. Ito ang tinatawag ni Epictetus na pagkakaalipin sa sariling pag-iisip. Sabi niya, hindi tayo nababagabag ng mga pangyayari, kundi ng ating mga interpretasyon sa mga pangyayaring iyon. Ibig sabihin, hindi ang mga aksyon niya ang sumasakit sa iyo. Ang sumasakit ay ang kwentong ginagawa mo sa utak mo tungkol sa mga aksyon niya. Nagsisin ka niya, baka busy lang siya, pero sa utak mo, hindi na niya ako mahal. Hindi siya nag-good morning, baka nakatulog lang ng maaga. Pero sa utak mo, may iba na siyang kausap, at doon nagsisimula ang pagkawasak. Hindi dahil sa kung ano ang nangyari, kundi dahil sa kung ano ang akala mong nangyari. Nakita mo na ba yung lalaki sa kabilang mesa sa coffee shop? Yung nakatingin sa phone niya, nag-iisip kung bakit hindi pa nagre-reply ang girlfriend niya?
Nakita mo na ba yung lalaki sa gym na mukhang focused? Pero ang totoo ay iniisip niya kung bakit biglang nag-online ang babae niya pero hindi naman siya kinausap? Nakita mo na ba yung lalaki sa trabaho na nagpapanggap na okay pero sa loob ay wasak na dahil sa away nila kagabi? Iyan ang realidad ng maraming lalaki ngayon. At hindi nila sinasabi dahil sa mundo natin, ang lalaking nagpapakita ng emosyon ay tinitingnan na mahina. Kaya tinatago nila, dinadala nila mag-isa, at unti-unti namamatay sila sa loob habang nagpapanggap na buhay sa labas. Pero narito ang mas malalim na problema. At ito ang hindi sinasabi ng karamihan sa mga self-help videos. Ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi makakilala ng tunay na pagmamahal ay dahil hindi nila alam kung ano ang hitsura nito sa totoong buhay. Lumaki tayong nanonood ng mga romantic movies, ng mga teleserye, ng mga love stories kung saan ang pagmamahal ay palaging dramatic. Palaging may ulan, palaging may habol sa airport, palaging may umiiyak sa ilalim ng payong. Pero sa totoo lang, ang tunay na pagmamahal ay tahimik, walang background music, walang slow motion. At dahil tahimik ito, hindi natin napapansin, hinahanap natin ang fireworks, pero hindi natin nakikita ang kandila na palaging nag-iilaw sa tabi natin. Isipin mo ito sa mga pelikula. Kapag sinabi ng babae na mahal kita, may orchestra sa background. May hangin na umiihip sa buhok niya. May close-up shot ng luha na tumutulo sa pisngi niya. At dahil diyan, ang expectation natin sa tunay na buhay ay ganun din. Na kapag mahal ka ng babae, dramatic. Na kapag tunay ang nararamdaman niya, ramdam mo agad. Na kapag siya na the one, parang may lightning bolt na tatama sa iyo. Pero sa totoong buhay, hindi ganon. Sa totoong buhay, ang pagmamahal ay yung tahimik na tao na naghuhugas ng pinggan pagkatapos mong magluto. Yung tao na nagtatanong kung kumain ka na kahit busy siya. Yung tao na naaalala ang mga sinabi mo kahit ilang linggo na ang nakalipas. Yung tao na hindi nagpo-post tungkol sa iyo sa social media pero lagi kang nasa isip niya. At dahil hindi ito dramatic, hindi natin ito nakikilala. Naghahanap tayo ng thunderstorm pero hindi natin napapansin ang gentle rain na nagpapabuhay sa lahat ng bagay sa paligid natin. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti sa di makatarungan ay ang hindi maging tulad nila. At sa konteksto ng pag-ibig, ang pinakamagandang paraan para makilala ang tunay na pagmamahal ay ang itigil ang paghahanap ng mali at simulan ang pagpapansin sa kung ano ang tama. Ngayon ituturo ko sa iyo kung paano. Pero bago tayo pumunta sa 4 na signs, kailangan nating harapin muna ang isang masakit na katotohanan. Dahil kung hindi mo ito haharapin, hindi mo rin maiintindihan kung bakit napakahalaga ng mga signs na ito. Narito ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaking nabibigo sa relasyon ay hindi nabibigo dahil walang nagmamahal sa kanila. Nabibigo sila dahil hindi nila kinikilala ang pagmamahal na nasa harap na nila. O mas masahol pa, tinatanggap nila ang pekeng pagmamahal dahil mukhang maganda sa labas. Pag-isipan mo ito, ilang beses ka nang nasaktan ng babaeng akala mo mahal ka? Ilang beses ka nang nag-invest ng oras, pera, emosyon sa isang taong mula sa simula pa lang ay nagpapakita na ng red flags? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, magbabago din siya, o ganito lang talaga siya, o baka stressed lang siya, at habang sinasabi mo yon sa sarili mo, alam mo na sa loob-loob mo ang sagot, pero ayaw mong harapin dahil masakit, dahil ang katotohanan ay hindi palaging komportable, sabi ni Seneca. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang ipagsawalang bahala ang katotohanan dahil lang sa hindi ito ang gusto mong marinig. At ito ang ginagawa ng maraming lalaki. Nagbubulag-bulagan sila. Pinipili nilang manatili sa isang relasyong walang substansya dahil takot sila sa pagiging mag-isa. Pinipili nilang paniwalaan ang mga salita kahit salungat ang mga aksyon. Pinipili nilang maging komportable kaysa maging malaya. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagiging mag-isa ng may dignidad ay mas maganda kaysa sa pagiging may kasama pero patay ang diwa. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Ano ba talaga ang mas nakakatakot? Ang maging mag-isa o ang maging kasama ng taong nagpaparamdam sa iyong mag-isa ka? Maraming lalaki ang pumipili ng pangalawa. Tinitiisin ang relasyong walang init. Tinitiisin ang babae na parang roommate na lang ang turing sa kanya. Tinitiisin ang gabi-gabi na walang usapan, walang koneksyon, walang kamusta ang araw mo, na sincere. At bakit?
Dahil takot sila sa empty side ng kama. Takot sila sa katahimikan ng apartment na walang ibang tao. Pero kapatid, ang katahimikan ay hindi kaaway. Ang katahimikan ay espasyo. Espasyo para makilala mo ang sarili mo. Espasyo para maitanong mo sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Espasyo para maging handa ka kapag dumating na ang taong talagang para sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tao na gumagawa ng maling bagay ay gumagawa rin ng mali sa sarili niya. At ang pagsisettle sa relasyong hindi ka naman minamahal ng tunay, iyon ay paggawa ng mali sa sarili mo. Iyon ay pagsasabi sa sarili mo na hindi ka deserve ng mas maganda. At kasinungalingan iyon. At narito ang pinakamasakit sa lahat. Habang ikaw ay nagsisettle sa isang relasyong hindi ka naman talaga minamahal, may isang babae na sa ibang dako ng mundo, o baka sa parehong lungsod mo, na handang ibigay sa iyo ang uri ng pagmamahal na deserve mo. Pero hindi mo siya makikita dahil puno na ang pwesto. Puno na ng taong hindi naman karapat-dapat doon. Kaya kapatid, oras na para maging matapang. Oras na para harapin ang katotohanan. At oras na para matutunan kung ano talaga ang tunay na pagmamahal. Hindi ang pelikula version, kundi ang totoong buhay version. At nagsisimula iyon sa pag-unawa sa 4 na bagay na ginagawa lang ng babae sa lalaking tunay niyang mahal. Pero bago ko ibigay sa iyo ang 4 na ito, gusto kong maging honest sa iyo. Ang 4 na sign na ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa lalaking ayaw magbago. Hindi ito para sa lalaking naghahanap lang ng validation na tama siya. At hindi ito para sa lalaking gusto lang ng mabasa pero ayaw namang mag-apply. Ang 4 na sign na ito ay para sa lalaking handang harapin ang katotohanan. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit i-question ito ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa pagmamahal. Kung iyon ang lalaki ka, tara na, simulan natin. Unang bagay, pinoprotektahan niya ang kapayapaan mo. Ito ang pinakauna at pinaka-underrated na sign ng tunay na pagmamahal ng isang babae. Kapag mahal ka ng isang babae, tunay na mahal, hindi siya ang dahilan ng gulo sa buhay mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi dahil sa away. Hindi siya ang pinagmulan ng stress, anxiety, at sama ng loob. Sa halip, siya ang kapayapaan mo. Siya ang dahilan kung bakit kahit gaano kahirap ang araw mo sa trabaho, sa negosyo, sa mundo, pagdating mo sa kanya, parang bumababa ang bigat sa balikat mo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaguluhan ay nanggagaling sa loob. Hanapin mo ang katahimikan sa iyong sarili. Pero narito ang dagdag na katotohanan, ang babaeng mahal ka ay tumutulong sa iyo na mahanap ang katahimikang iyon. Hindi siya ang gumagawa ng bagyo sa buhay mo. Siya ang silungan kapag may bagyo. Paano mo ito makikita sa totoong buhay? Kapag may problema kayo, hindi siya ang unang sisigaw. Hindi siya ang unang magsasabi ng masakit na salita na alam niyang hindi na niya mababawi. Hindi niya ikukwento ang away niyo sa lahat ng kaibigan niya para lang mapahiya ka. Hindi niya gagamitin ang mga sikreto mo laban sa iyo kapag galit siya. Sa halip kakausapin ka niya. Tatahimik muna siya kung kailangan. Hihintayin niya ang tamang oras para pag-usapan ang problema. At kapag nag-uusap na kayo, ang goal niya ay resolusyon, hindi panalo. Ito ang tanda ng mature na pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi nakabase sa emosyon lang kundi sa desisyon. Desisyon na protektahan ang kapayapaan ng taong mahal niya. Pag-isipan mo ito, kapatid. Kung ang relasyon mo ay palaging puno ng sigawan, palaging may drama, palaging may away na walang resolusyon, tanungin mo ang sarili mo. Pinoprotektahan ba niya ang kapayapaan mo o siya ang sumisira nito? Dahil sabi ni Epictetus, walang tao ang malaya kung hindi siya Panginoon ng kanyang sarili. At ang babaeng mahal ka, siya ang tutulong sa iyo na maging malaya. Hindi siya ang tanikala. Siya ang susi. Isipin mo si Marco, 3 taon na sila ng girlfriend niya. Pero sa 3 taon na iyon, wala ni isang beses na sumigaw ang girlfriend niya sa kanya sa harap ng ibang tao. Wala ni isang beses na ginamit ang mga kahinaan niya laban sa kanya. Kapag may problema, umuupo sila, nag-uusap at inaayos. Minsan nagtatalo sila, normal iyon. Pero pagkatapos ng usapan, pareho silang bumabangon na mas malakas, hindi mas mahina. Isang gabi, pagod na pagod si Marco mula sa trabaho. Stressed, irritable. At napasigaw siya sa girlfriend niya dahil sa maliit na bagay, hindi nahugas na pinggan. Alam mo kung ano ang ginawa ng girlfriend niya? Hindi siya sumigaw pabalik. Hindi siya umiyak para mag-guilty si Marco. Tumingin lang siya sa kanya at sinabing, alam kong pagod ka,
Pag-usapan natin ito mamaya kapag okay ka na. Iyon ang pagmamahal, kapatid. Iyon ang proteksyon ng kapayapaan. Hindi dahil pushover siya, kundi dahil alam niyang ang pagmamahal ay hindi nananalo ng argumento, ito ay nananalo ng relasyon. At gusto kong i-compare ito sa kabaligtaran para mas malinaw sa iyo ang pagkakaiba. Ang babae na hindi ka mahal, siya yung gagawa ng drama mula sa wala. Siya yung mag-aaway sa iyo dahil hindi mo nilike yung post niya. Siya yung magpaparinig sa social media para makaramdam ka ng guilt. Siya yung magsasabi ng wala, okay lang. Pero ang buong araw, silent treatment ang ibibigay sa iyo. Siya yung mag-uungkat ng lumang away kapag wala nang masabi sa bagong away. Nakikilala mo ba yon? Naranasan mo na ba yon? Karamihan sa mga lalaki ay naranasan na yon. At ang malungkot, marami sa kanila ang nag-iisip na normal yon. Na ganun talaga ang relasyon. Na passionate lang kaya ganun. Hindi, kapatid, hindi yun passion, iyon ay kawalang respeto. Ang tunay na passion ay yung hinahangad mong maging mas mabuti para sa taong mahal mo. Yung ginagawa mong lahat para protektahan ang kapayapaan niya. Yung pinipili mong tumahimik kaysa sumigaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas mahal mo ang relasyon kaysa sa ego mo. Yan ang stoic love. Yan ang mature love. At yan ang love na deserve mo. Pangalawang bagay, ipinaglalaban ka niya kahit wala ka. Ito ang isa sa mga pinaka-powerful na signs. At isa rin sa pinakamahirap makita. Dahil nangyayari ito kapag wala ka. Kapag tunay na mahal ka ng isang babae, ipinaglalaban ka niya kahit hindi mo alam. Kahit wala ka sa kwarto. Kahit hindi mo narinig ang usapan. Ano ang ganong ibig sabihin nito? Ibig sabihin kapag may nagsabi ng masama tungkol sa iyo sa harap niya, kahit kaibigan niya, kahit pamilya niya, kahit sino, hindi siya tatawa. Hindi siya sasang-ayon. Hindi niya hahayaang siraan ka ng kung sino man. Hindi niya sasabihin, oo nga, ang dami niyang pagkukulang. Hindi niya gagawin ang sarili niyang biktima sa harap ng iba habang ikaw ang mukhang masama. Hindi niya ikukwento ang mga kahinaan mo para lang maging interesante ang usapan. Sa halip, ipinagtanggol ka niya. Sinabi niya sa mga tao kung sino ka talaga. Pinagtanggol niya ang pangalan mo kahit mas madaling tumahimik at sumang-ayon. Sabi ni Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay nakikita sa kung ano ang ginagawa niya kapag walang tumitingin. At ito ang pinakatotoong test ng pagmamahal ng isang babae, kung ano ang ginagawa niya kapag wala ka. Dahil madaling maging loving sa harap mo, madaling maging sweet kapag magkasama kayo, madaling sabihing, mahal kita sa text. Pero ang tunay na pagmamahal ay lumalabas sa mga sandaling walang audience, sa mga sandaling walang papuri na makukuha, sa mga sandaling ang tanging dahilan para ipaglaban ka ay dahil mahal ka niya. Isipin mo ulit si Marco. Isang araw nasa gathering siya ng mga kaibigan ng girlfriend niya. Hindi siya gaanong ka-close sa grupo. At habang lumabas si Marco para sumagot ng tawag, nagsimulang mag-usap ang mga kaibigan ng girlfriend niya. Ba't ba niya kinuha yun? Di ba hindi naman ganun kagwapo? Wala naman yatang magandang trabaho, ano? At alam mo kung ano ang ginawa ng girlfriend niya? Tumindig siya. Si Marco ang pinakarespetadong tao na nakilala ko, sabi niya. At hindi ko kailangan ng opinyon niyo tungkol sa relasyon ko. Hindi niya alam na narinig pala ni Marco habang pabalik na siya sa kwarto. At nang marinig niya yon, naintindihan niya, hindi lang sa utak kundi sa puso, na ang babaeng ito ay tunay na nagmamahal sa kanya. Dahil kapatid, madaling mahalin ang isang tao kapag maganda ang lahat. Pero ang tunay na pagmamahal ay ipinaglalaban ka kapag mahirap na ang lahat. Sabi ni Seneca, ang tunay na kaibigan ay malalaman mo sa panahon ng kagipitan, hindi sa panahon ng kasaganaan. At ang tunay na pagmamahal, pareho lang. Makikita mo ang katotohanan hindi sa matatamis na sandali kundi sa mahihirap na sandali. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Kung may nagsalita ng masama tungkol sa iyo ngayon, sa likod mo, ano kaya ang gagawin niya? Ipagtanggol ka ba niya? O sasang-ayon siya para hindi siya ma-awkward? Ang sagot sa tanong na iyon ay sasabihin sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. At isa pang bagay, ang babaeng ipinaglalaban ka ay hindi lang sa malaking moments. Ito ay pati sa maliliit na bagay. Kapag may nagsabi na, bakit ka pa nagstay sa kanya? Ang sagot niya ay hindi pagdududa. Ang sagot niya ay conviction. Dahil kilala ko siya at alam ko kung gaano siya kaganda sa loob. Hindi niya kailangang i-defend ka sa social media.
Hindi niya kailangang mag-post ng mahabang essay tungkol sa kung gaano kakagaling. Ang depensa niya ay tahimik pero malalim. Nakabaon sa kung paano niya pinipili ang salita niya kapag pinag-uusapan ka ng iba. At kapatid, kung ang babae sa buhay mo ngayon ay ang unang sasang-ayon kapag may nang insulto sa iyo, kung siya ang pinaka-vocal na critic mo sa harap ng ibang tao, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay betrayal sa pinakamahina mong sandali. Dahil sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang natitirang bahagi ng buhay mo sa pag-iisip tungkol sa iba, maliban na lang kung ito ay para sa kabutihan ng lahat. At ang babaeng mahal ka, kapag iniisip ka niya sa harap ng iba, palaging para sa kabutihan mo. Palaging para iangat ka, hindi para ibagsak. Pangatlong bagay, sinasakripisyo niya ang comfort niya para sa iyo. Narito ang isa pang malalim na katotohanan na tinuro ng Stoicism. Ang tunay na pagmamahal ay hindi komportable. Hindi ito palaging magaan. Hindi ito palaging masaya. Minsan, ang pagmamahal ay sakripisyo. At ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo ay handang magsakripisyo. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil ikaw ang pinili niya. Ano ang ibig sabihin ng sakripisyo sa konteksto ng relasyon? Hindi ito palaging malaki. Hindi ito palaging dramatic. Minsan ang sakripisyo ay tahimik. Ito yung babae na gigising ng maaga para ipagluto ka kahit pagod siya. Yung babae na papayag na hindi bumili ng gusto niya para matulungan ka sa gastusin. Yung babae na hihintayin ka kahit gaano katagal bago ka makabalik mula sa trabaho abroad. Yung babae na pipiliing manatili kahit mahirap na, dahil alam niya na ang relasyon ay hindi palaging maganda, pero ang pagpili na manatili ay ang pinakamagandang bagay na magagawa niya. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang bumubuo sa isang tao kundi ang kanyang tugon sa mga pangyayaring iyon. At ang tugon ng babaeng mahal ka, sa kahirapan, sa pagsubok, sa hirap ng buhay, ay ang manatili. Ang piliin ka, araw-araw, kahit mahirap, kahit masakit, kahit may mas madaling option. Ito ang pinagkaiba ng tunay na pagmamahal sa convenience. Ang convenience ay nandoon lang habang komportable. Pag nawala ang komporto, nawala na rin ang tao. Pero ang pagmamahal ay nandoon pa rin kahit wala ng komporto. At gusto kong maging malinaw dito. Dahil maraming lalaki ang nalilito sa dalawang ito. Ang convenience love ay ganito ang hitsura. Nandoon siya kapag okay ang lahat. Kapag may pera ka, kapag may kotse ka, kapag kaya mong i-treat siya sa magandang restaurant, kapag kaya mong bilhan siya ng gusto niya. Pero pag nawala ang mga iyon, pag nawala ang trabaho, pag naubos ang ipon pag dumating ang krisis, biglang nagbago ang ihip ng hangin, biglang maraming rason para umalis, biglang kailangan ko muna ng space o hindi ko na kaya o mas masahol pa, biglang may bago ng kausap. Ang tunay na pagmamahal ay ibang-iba. Ang tunay na pagmamahal ay mas lumalim kapag mas humihirap. Parang punong kahoy. Kapag dumating ang bagyo, hindi bumubunot ang ugat. Mas humihigpit ang kapit sa lupa, mas tumitibay. At pagkatapos ng bagyo, mas malakas pa kaysa dati. Ganoon ang babaeng tunay na nagmamahal. Hindi siya natatakot sa bagyo. Dahil alam niya na ang relasyon ay hindi tungkol sa magandang panahon lang. Ang relasyon ay tungkol sa pagpiling magkasama kahit sa pinakamasamang panahon. Bumalik tayo kay Marco. May panahong nawalan si Marco ng trabaho. 3 buwan siyang walang income. 3 buwan na hindi siya makapag-date, hindi makapag-treat, hindi makapag-ambag sa gastusin nila. At alam mo kung ano ang ginawa ng girlfriend niya? Hindi siya umalis. Hindi siya naghahanap ng iba. Hindi siya nagreklamo sa social media na pagod na raw siya. Sa halip, kinausap niya si Marco. Sinabi niyang, lalampasan natin ito, pareho tayo. Naghanap siya ng paraan para makatipid. Nag-adjust siya. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Dahil pinili niya si Marco. Hindi ang version ni Marco na may trabaho at pera, kundi si Marco. Ang tao, ang lalaki. Iyon ang sakripisyo, kapatid. At narito ang mahalagang paalala. Ang sakripisyo ay hindi one-sided. Hindi ibig sabihin nito na siya lang ang mag-a-adjust. Ang tunay na relasyon ay 2 taong nagsasakripisyo para sa isa't isa. Pero ang punto dito ay simple. Kung nakikita mong ginagawa niya ito para sa iyo, kahit walang kapalit, kahit walang papuri, kahit walang audience, iyon ay pagmamahal. Totoo. Walang halong acting. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hindi pagiging katulad ng nagdulot ng sakit. Sa konteksto ng relasyon,
Ang pinakamabisang patunay ng pagmamahal ay hindi ang malalaking gesture, hindi ang mamahaling regalo, hindi ang social media posts, kundi ang mga tahimik na sakripisyo na ginagawa araw-araw nang walang hinihintay na pabalik. At tandaan mo ito, ang sakripisyo na ginagawa ng babaeng mahal ka ay hindi parang utang na loob. Hindi niya ito ginagawa para may mabayaran ka. Hindi niya ito ginagawa para may mai-claim siya sa future. Alam mo, nag-sacrifice ako para sa iyo dati, kaya dapat ganito ka sa akin ngayon. Hindi. Wala yon. Ang tunay na sakripisyo ay walang resibo, walang listahan, walang scorecard. Ginagawa niya dahil ganoon ang pagmamahal niya. Kung may kasamang utang na loob ang sakripisyo, hindi iyon sakripisyo. Iyon ay investment na may inaasahang return, at ang pagmamahal ay hindi negosyo. Kaya kung ang babae sa buhay mo ay palaging nagre-remind sa iyo ng mga ginawa niya para sa iyo, kapag ginagamit niya ang mga sakripisyo niya bilang armas sa away, pag-isipan mo kung sakripisyo nga ba iyon o utang na binibilang. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng hindi nagbibilang, nag-aabot ng hindi naghahanap ng kapalit, at nananatili ng hindi humihingi ng rason. Pang-apat na bagay, pinapahintulutan kanyang maging ikaw. And yung wow, and pergout at pinakabahalaga sandaw. Kapatid, ito ang bagay na karamihan sa mga lalaki ay hindi nalalaman na kailangan nila hanggang sa makuha nila ito. Ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo ay pinapahintulutan kang maging ikaw. Hindi ang version mo na gusto niyang makita. Hindi ang version mo na presentable sa social media. Hindi ang version mo na pang-impress sa kaibigan niya. Kundi ikaw. Ang totoo. Ang hindi perpekto. Ang may mga kahinaan. May mga takot. May mga insecurity. Sa mundo ngayon, ang daming lalaking nagpapanggap. Nagpapanggap na malakas kahit wasak na sa loob. Nagpapanggap na okay kahit hindi. Nagpapanggap na wala silang paki kahit grabe ang sakit. At alam mo kung bakit. Dahil karamihan sa mga relasyong pinasok nila, hindi sila pinapayagang maging mahina. Hindi sila pinapayagang umiyak. Hindi sila pinapayagang magsabi ng hindi ko kaya. Dahil sa sandaling magpakita sila ng kahinaan, biglang nagbabago ang tingin ng babae sa kanila. Akala ko matapang ka. Lalaki ka, hindi ka dapat umiyak. Ang babaw mo naman. At doon nagsisimula ang pagtatago. Naglalagay ng mask, nagtatayo ng pader, hanggang sa hindi na niya kilala ang sarili niya. Pero ang babaeng mahal ka, tunay na mahal, ay ibang-iba. Siya ang babae na kapag nagsabi kang pagod ka, hindi ka niya huhusgang drama king. Siya ang babae na kapag umiyak ka, hindi ka niya titingnan ng iba, kundi lalapit at yakap ka. Siya ang babae na kapag sinabi mong, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ka niya huhusgahan. Sa halip sasabihin niya, sabay nating pag-iisipan. Sabi ni Seneca, ang tao ay hindi kailanman mas malakas kaysa sa sandaling tinatanggap niya ang kanyang kahinaan. At ang babaeng tunay na nagmamahal ay nagbibigay sa iyo ng espasyong tanggapin ang iyong sarili. Ang lahat ng bahagi, hindi lang ang magaganda. Hindi kanya pinipilit magbago para sa kanya. Hindi niya sinusubukang hubugin ka sa imahe ng ideal boyfriend na nasa utak niya. Hindi niya sinasabing, kung ganito ka lang sana, or kung mas ganun ka lang. Sa halip, tinatanggap ka niya kung sino ka ngayon, habang sinusuportahan ka na maging mas maganda bukas. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil mahal ka niya ng sapat para gustuhin ang pinakamabuti para sa iyo. Habang tinatanggap kung nasaan ka ngayon, at narito ang isang mahalagang distinction na kailangan mong maunawaan. May malaking pagkakaiba ang tinatanggap ka niya at kinokontrol ka niya. Ang babaeng kinokontrol ka, sinasabi niya kung ano ang isuot mo, kung sino ang makakasama mo, kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Tinatawag niyang pagmamahal ang kontrol. Sinasabing, nag-aalala lang siya, kaya hindi ka dapat lumabas kasama ang mga kaibigan mo. Sinasabing, para sa ikabubuti mo, kaya kailangan mong sundin ang gusto niya. Hindi iyong pagmamahal, kapatid. Iyon ay pagmamay-ari. At ikaw ay hindi property ng kahit sino. Ang babaeng tunay na nagmamahal ay hindi ka kinokontrol, kinikilala ka niya. Kinikilala niyang ikaw ay isang buong tao na may sariling pangarap, sariling takot, sariling journey. At ang role niya ay hindi maging direktor ng buhay mo. Ang role niya ay maging katabi mo habang naglalakad kayo sa sarili niyong daan. Magkahawak kamay, pero hindi magkakabit ng kadena.
Sabi ni Epictetus, kung may mahal ka, huwag mong sabihing akin siya. Sa halip sabihin mong pinili ko siya at pinili niya ako. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi pagmamayari, ito ay pagpili. Isipin natin si Marco sa huling pagkakataon. Isang gabi umupo si Marco sa sala. Tahimik, walang imik. Tinanong siya ng girlfriend niya kung okay lang siya. Hindi ko alam, sabi ni Marco. Pakiramdam ko hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung tama ang mga desisyon ko. Pakiramdam ko, nawawala ako. At alam mo kung ano ang ginawa ng girlfriend niya? Hindi siya nag-lecture. Hindi niya sinabi na mag-man up. Hindi niya binuksan ang phone niya para mag-scroll habang nagsasalita si Marco. Umupo siya sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya, at sinabing, hindi mo kailangang malaman lahat ngayon. Nandito lang ako. Iyon lang. Walang drama. Walang malaking speech. Walang advice na hindi naman hinihingi. Presensya lang. Acceptance. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, na okay lang maging siya. Na hindi niya kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kasiyahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip, at ang babaeng nagmamahal sa iyo, siya ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaang isipin na, sapat na ako, hindi perpekto pero sapat. At narito ang isang bagay na madalas hindi na pag-uusapan. Ang babaeng pinapayagan kang maging ikaw ay hindi lang nagbibigay ng acceptance. Nagbibigay siya ng lakas ng loob, dahil kapag may isang tao na nakakita ng pinakapangit mong bahagi at nagdesisyon pa ring manatili, biglang hindi na nakakatakot ang mundo. Biglang hindi na kasing bigat ang mga problema. Dahil alam mo, kahit ano pa ang mangyari, may isang tao na nakakaintindi sa iyo. May isang tao na hindi magbabago ang tingin sa iyo kahit magbago ang lahat. At iyon kapatid ang pinakamatinding form ng pagmamahal. Hindi yung nagbigay ng bulaklak, hindi yung nagpapakita sa social media, kundi yung tahimik na nagsabing, kilala kita, ang totoo, at pinipili pa rin kita. Kung naranasan mo na ito, alam mo na kung bakit hindi ito matatawaran ng kahit anong bagay sa mundo. At kung hindi mo pa naranasan, huwag mong tanggapin ang mas mababa. Dahil ang Stoic ay hindi nagsisettle. Ang Stoic ay naghihintay ng may dignidad, at ang dignidad ay ang pinakamalakas na magnet para sa tunay na pagmamahal. Kaya narito na ang buong larawan kapatid. Dumaan tayo sa isang malalim na paglalakbay ngayong araw na ito. At kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso ka. Ibig sabihin ready ka nang harapin ang katotohanan. Ang 4 na bagay na ginagawa lang ng babae sa lalaking tunay niyang mahal. Una, pinoprotektahan niya ang kapayapaan mo. Hindi siya ang storm, siya ang shelter. Pangalawa, ipinaglalaban ka niya kahit wala ka. Kahit walang tumitingin, kahit walang makikinig. Itinataguyod niya ang pangalan mo at ang dignidad mo. Pangatlo, sinasakripisyo niya ang komporto niya para sa iyo. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil pagpili. Araw-araw na pagpili na manatili. Pang-4, pinapahintulutan kanyang maging ikaw. Ang totoo, ang mahina, ang hindi perpekto. At minamahal ka pa rin niya. Ngayon may isang tanong na gusto kong iwan sa iyo. At gusto kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung tatanungin ka ng babaeng mahal mo, paano mo nalalaman na mahal kita? Ano ang isasagot mo? Huwag mong sabihing dahil sinasabi ko sa iyo. Huwag mong sabihing dahil binibigyan kita ng regalo. Huwag mong sabihing dahil lagi akong nandito. Sa halip tanungin mo ang sarili mo. Pinoprotektahan ko ba ang kapayapaan niya? Ipinaglalaban ko ba siya kahit wala siya? Handang magsakripisyo ako para sa kanya? At pinapayagan ko ba siyang maging totoo sa harap ko? Dahil alam mo ang magandang bagay tungkol sa 4 na signs na ito? Hindi lang ito para sa babae, ito rin ang standard na dapat mong gawin bilang lalaki. Ang pagmamahal ay hindi one-way street. At kung gusto mong makatanggap ng ganitong klase ng pagmamahal, kailangan mo ring maging handa na ibigay ito. Yan ang turo ng Stoicism, hindi lang tungkol sa pagtanggap ng maganda, kundi tungkol sa pagiging maganda, sa loob, sa labas, at sa bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kung nakikilala mo ang mga sign na ito sa relasyon mo ngayon, kapatid, hawak mo ang ginto. Huwag mo itong bibitawan. Huwag mong i-take for granted ang babaeng ganyan, dahil bihira siya. At ang mga taong bihira ay hindi dapat pinapalitan ng ordinary. Pero kung sa pagbabasa mo ng mga sign na ito,
Nare-realize mong wala nito sa relasyon mo. Huwag kang matakot. Huwag kang magalit. At huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang mga pangyayari, pero kontrolado mo ang iyong tugon. Ang katotohanang nakita mo ngayon ay hindi para saktan ka. Ito ay para palayain ka. Malaya ka ng magdesisyon. Malaya kang pumili ng mas mabuti para sa sarili mo. Malaya kang umalis sa kung saan hindi ka minamahal at pumunta sa kung saan karapat-dapat ka. Dahil narito ang huling aral ng Stoicism na gusto kong iwan sa iyo. Hindi ka nilikha para maging tiisin lang. Hindi ka nilikha para maging option. Hindi ka nilikha para maging backup plan ng kahit sino. Nilikha ka para maging mahalaga. At ang babaeng tunay na makakakita niyan, iyan ang babaeng mag-aalaga sa iyo ng walang kondisyon. Kapatid, kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka. Ibig sabihin gusto mong magbago. Ibig sabihin handa ka nang harapin ang katotohanan at gamitin ito para maging mas magandang bersyon ng sarili mo. At kung naramdaman mong may natutunan ka sa video na ito, kung may linya na tumama sa iyo, kung may moment na naramdaman mong, ito ang kailangan kong marinig, i-like mo ang video na ito. Hindi para sa akin. Para makarating ito sa ibang lalaking nangangailangan din ng ganitong mensahe, i-subscribe ka na rin sa channel na ito. Dahil bawat linggo, may bagong aral tayong ibabahagi, mga prinsipyo ng Stoicism na gagabay sa iyo sa buhay, sa relasyon, at sa pagiging lalaking karapat-dapat sa respeto. At sa comment section, gusto kong malaman. Alin sa apat na sign ang pinakatumama sa iyo? Alin ang naranasan mo na? At alin ang hinahanap mo pa? I-share mo ang kwento mo. Dahil bawat lalaking mag-share ng karanasan niya ay tumutulong sa isa pang lalaking nag-iisip na mag-isa lang siya. At kung may kakilala ka, kaibigan, kapatid, pinsan, kahit workmate, na alam mong kailangan niyang marinig ito, isend mo sa kanya ang video na ito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Isend mo lang. At hayaan mong ang mensahe ang magsalita. Minsan ang isang video ay sapat na para magbago ang perspective ng isang tao. Minsan ang isang aral ay sapat na para magising ang isang lalaking matagal nang natutulog. Natutulog sa relasyong hindi naman siya ginigising. Hindi ka nag-iisa, kapatid. At tandaan mo ang sinabi ni Marcus Aurelius. Ang buhay ay maikli. Ang tanging bunga ng buhay sa lupa ay isang banal na disposisyon at mga gawang makabayan. Sa madaling salita, ang buhay ay maikli. Huwag mo itong sayangin sa taong hindi ka minamahal ng tunay. Piliin ang katotohanan, piliin ang dignidad, piliin ang sarili mo. At isa pang huling bagay bago tayo magtapos. Kung ikaw ay isang lalaking nagbabasa o nanonood nito ngayon at nag-iisip na, hindi ko pa naranasan ang ganitong klase ng pagmamahal, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na wala kang kwenta. Hindi ibig sabihin na hindi ka deserve ng ganyang pagmamahal. Ibig sabihin lang, hindi pa dumating ang tamang tao. O baka nandun na siya pero hindi mo pa siya nakikita dahil nagfo-focus ka sa maling bagay. Sabi ni Seneca, ang swerte ay nangyayari kapag ang preparasyon ay nakatagpo ng pagkakataon. Kaya habang hinihintay mo ang tamang tao, gawin mo muna ang tamang bagay. Mahalin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Itayo mo ang pundasyon mo. Dahil ang babaeng deserve mo, hindi niya hinahanap ang perpektong lalaki. Hinahanap niya ang lalaking nagtatrabaho para maging mas mabuting version ng sarili niya araw-araw. Maging iyong ka. At darating ang lahat hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood.